begin the draft. As Blacklist International will now respect ban the Franco and the Kaja. Hindi binibigay ng Echo Joy. Yep. Mukhang yung 1-1 ay potentially din ay ibibigay ng Echo. So, for sure, handa sila doon. Tapos parang baka kunin nila agad yung Evo kaya yung Farsa when that happens. Kasi ang nakikita ko dito ang potential na ibaba ng Echo is Faramis. Unless gusto nilang kunin mismo yun. 1-1. Okay, so open 1-1. Faramis, Arlot. Fredrin, Arlot. and Arlot. Pero hindi ata nila pinapry yung Arlot. Alam nila glue eh, no? Binibigay, Ayun, oo nga. glue. Tapos magpa-Faramis ngayon yung Echo. Gets nila. Oh, ibig sabihin, Faramis, Fredrin, ganun. ibig sabihin ba nito, Wolf, sinasabi mo na in a way may pagkabasa ang blueprint na mga draft ng Blacklist ngayon. I think yung Echo, hindi naman siya about dun sa pag-iiba side. It's like, ano lang, madami silang mga scenarios na na-play out na sa ulo nila. Oh. Eve Lance, ang sagot. It's back. So, mapwepersa yung Blacklist na mag-Farsa agad. And the Fredrin. Oh, sila yung mag-Faramis. Okay. Valentina. Makakakita ba tayo ng jungle, Valentina, mula kay King Wise? Ay, Game 2 eh. Ay! Game 2. Yusong ni Sanford. Sanford nilabas na. Dragon ni Sanford Ay, patong Blitz draft na to. for the third pick. Yeah. Wonder ko ano yung magiging control dito ng Blacklist. Kay, babalik mo sila kay Nayawi, yung mga tipong mga Grok. At maganda yung band doon sa Lapu. Ayun, Grok na ang Okay. kaibaba ng Blacklist. So, Echo going for the Akai. Blitz talaga. Alam natin yung ano eh. So, dito si Bilis. Wise eh. Kaya niya manghuli ng Lancelot eh. Gamit yung Akai. Pati pa naman draft, pinapabilis ng Oo. Echo. Kulang talaga. Sabi kasi ni Trevor, tsaka ni TikTok, kami kasi di kami pumipindot eh. Hayaan nyo munang mabilis din kami mag-drop. May idea kasi na, eh, parang, alam, pag nagde-draft ka kasi, pwede mong gamitin yung oras ng kabilang team para mag-isip ka din. Kasi tumaandar din pa din naman yung oras eh. Oo. So parang Pe-predict mo ginagawa lang. ng Echo, alam na nila eh, meron silang, nakaano sila dito, nakaprograma na sila. Kung ano yung mga sagot nila. Parang may ano eh, no? May pagka... After kasi nung Season 10 Grand Finals, marami ang nagsabi na kaya din nanalo ang Blacklist kasi parang naubusan ang Echo sa kanilang mga binaong strat. Ngayon parang ang dami. Parang na malulunod Nice nga ban. tayo eh. Oo. Kung ikaw si MTB, si Kuya Dex, how do you counter this out? Para bang ang ano eh, naramdam mo yung ano eh, ramdam mo yung bagal nung draft ng Black na para bang ano sagot? Ano sagot? But we do know na team na hindi naman about sa pagiging mabilis ka mag-draft kung sakaling Yes, mananalo yes, ka. yes. So, I think the worth it na take your time for Blacklist. Really think through kung ano yung mga naisip dito ng Echo. This time, it's going to be Harit. Harit, Oh. okay. Oh, Mincitar is open. That's right. What if mag-Mincitar Jungle or something new or Mincitar Gold? Mincitar Katulad ng Gold? ginagawa ni Benny. Wise yun eh. So, Fredrin pa rin. Fredrin ni Wais. And then, you go back to Kari. Kari, okay. So, mabilis. Bidilisan din nila. Echo, di ako magugulat kung tipong kung sila nakakaibang hero para kay Yawi. Nandiyan yung Cho. Okay. Nag-heal na rin dito si Yawi. Na isa sa mga hero na pwedeng panggulo doon sa Yun Balir. ang Balir. So, Okay. Yun ang Balir. Okay. Na ito maganda talaga tong Balir lalo na sa mga Fredrin Glue. naisip ko na nakakaiba yung pipili ng Echo eh. Parang yun nga, Hilda. And then yun pala, mas kakaiba. Balir. Post 5. Papaapuyin ni Yawi ang Pasay City. And hindi ganun kaganda ang ultimate ng isang Balir. So, masasabi nating medyo useless siya Pwede. para sa Valentina. Hindi sila kumuha ng rover na ganun kaganda yung ultimate. Yep. And at the same time, parang ma-force yung Valentina na real world manipulation lagi kukunin ko. Parang yun yung i-expect nila. Ano bang mechanic nun? Kapag ninakaw ng Valentina ang Balir, wala ding Parang magagawa. purify. Parang purify. Purify lang ang Oo. malilibre para kaya Free Yue. spell. Si Yue ay nagpakitang gilas with the Valentina pick. Anong regular season, can Blacklist International do the reverse? Yung magandang hit. I think real world pa rin yung sulit na Oo. gayahin dito. Or Hindi worth it. Dragon. Problem dun sa Dragon is walang kasabay eh. Hindi siya walang katulad follow-up. nung... Siyempre, meron silang glue, pero technically speaking, walang yung aabot. And Owl is melee-based eh. So I think mas worth it na kunin na lang din yung real-world manipulation. May control sila sa team fight, no? Okay. Gusto nang tapusin ng Orcas ang serye na ito. Nakita natin yung Blitz draft na in a way, tinapatan din naman ng Blacklist International. Pero look at this. Look at Yawi. Inaaurahan si Oh My Vino sa bandang gitna.
Alam niya eh, grabe oh. Alam mo naman na pag yung Valier tumatama yung first kill, talagang hindi reset lang na reset. Oo. Kumbaga unli talaga. Okay. Malabak siya din kung gumalaw. Pero ngayon siya ata ay napasobra dahil habulin siya ni Edward dito. A beautiful switch onto the mid lane. Pero si Cortez hindi ata papayag na walang kapalit. Pero nabitin ng bahagya yung maaari niyang tawiran doon sa mga minions mula sa mid lane. Finally ay nakakuha ang Blacklist International ng magandang lead sa opening ng laro. Sanji, halos maabutan doon si Omay Venus sa bottom lane. Nagulat ako na ito yung first rotation na side ng Blacklist International. Typically, dun ba sa mga gold lane. But of course, Turtle ang pag-aagawa ng dalawang teams na to. Yawi, hindi naman din sobrang necessary na makakuha siya ng ultimate at this point. So, mas mahalaga na lang din makuha to ni Sanji. Makakuha ng level 4. But dun sa mga early deaths na nakita natin sa side ng Echo, potentially, makakalamang ang Blacklist doon sa first Turtle fight. Blacklist International playing Echo's game in terms of being aggressive. Sinubukan nilang unahin ang poke sa mid lane, ang damage output, kaya nawala din si Yawi. And this time, Grabe, lakit. this time may chance ang mauna lagi ang Black because of the initiations na meron sa lineup. Pero nauna ngayon si Sanford. Interesting to. Tingnan mo, nag-ulti dito si Sanford looking for Wise. Pero, ganun ulit. Yung typical na winning strat ng side ng Blacklist International na hindi kumuha ng first turtle at mag-trade for the invade, yun yung gagawin nila. Binigay. Walang info yung Echo kung Ay, nasaan si Wise. Mag-i-invade siya dun sa may Orange orange. buff. So kung makikita natin si Ay, King tatawid Wise, na. Abutan ba siya? makikita ba siya ni Carl? Abot ata. King Wise, Tapos walang retry. Gawan sila dito ng orange buff. Kaso nga lang siya ay may ipit sa tatlo. Wise dito, may pansalba nga ba si Omay Venus sa Okay. Fraser's Wrath? Sakto yung bitaw. Kaso nga lang hindi umabot yung altar. hindi naging enough ang paghawak ni Venus sa kamay ni Wise para mailigtas siya doon. Carl TZ will punish Blacklist International doon sa invade. But the fact na nakakuha ng isang kill doon si Wise, pati yung orange buff, tingin ko okay naman din siya doon sa naging resulta na yun. Sadly for Omay Venus, isa siyang roaming Faramis, so at 3 minutes, hindi rin talaga makapal yung shields na nabibigyan niya with the Cult Altar. Kaya nga naman, after nang matunaw nila yung mga shields, na-stun agad doon si Wise. Maaari atang tawiran pero hindi naman mag-all in yung Echo. Grabe yung pokes ni Yawi, no? Isipin mo pa, Oo nga eh. roamer ka Oo pero nga eh. kaya mong mang-gangster eh. Ang difference lang kasi dito wala siyang setup eh. Pero kung magagawa niya yung kaya niyang i-set up yung passive ng stun, ng torches, ibang klase yun. Kaya nga minimension ko kanina, mas may opportunity ang Blacklist dito para manguna. Alam natin na kapag na-imbyerna na ang Reyna, kayang-kaya rin gumangster, kayang-kaya niya rin na huwag kang pagpahingahin. And especially with the Paramis na ilang beses niya rin natin nakita with winning championships. Yun din yung opportunity eh. Follow up with the taunt, sabay hila, then burst down with Yue. Yun yung pwede nilang gawin pagdating doon sa mga team fights. Pero surprisingly nga, nakikita natin na kahit yung turtle na una ay binigay nila, lamang sila dito in terms of gold. Kaso nga lang si Aul dito mahihirapan Grabe ata chain. dahil sa pagbisita, flicker Venus. naman ang magagamit pero may pagsalubong. Kaso nga lang hindi matatalian pabalik. Nagamit yung ultimate ni Yawi doon para may extra purify proc. Pero yung turtle hindi talaga kinokontest. Wow. Alam ng Blacklist International na mahirap na kumontes doon. Wise though. At mukhang si Yawi naman ang Uy! bibigyan Na-stun nila. pa. Pero nabawian, nakatakas, Sanji. nakapag-regen. Pwedeng abutan ni Sanji. Sanji though, susubukan siya mag-void crystals. Grabe. Susubukan niya i-slow si Wise. Mapipigilin ba yung recall ni Venus? Napigilan. Uy, si Carl! Si Carl daw! Si Carl! Mag-intercept dito sa may badalikuran. Pero magdidilang naman siya ng kakaunting damage. Parang pinapakita niya lang ba yung kanyang presensya na andito pa ako. Umuwi na muna kayo. Ang kulit ng mga buwelo dito ng dalawang kupunan. May hawakan Kakaiba. ng tenga na nakikita tayo dito. Kakaiba. Alam mo yung sobrang tahimik ng laban na to. At syempre, alam natin, Blacklist International, pabor sila sa mga gantong klase ng mga matches. They want to take their time farming. Sabi ni Carl, naku po, masyado ng tahimik. Ingayan ko kaya. May onting moves. May onting moves na ginagawa ang Young Goat. Sa ngayon, nahihirapan yung Blacklist when it comes to defending their turrets kasi nga na-zone out sila ni Carl TZ. Papansinin nyo yung game 1 until game 3, may mga ganong kasi move si Carl na para magpo-poke lang naman siya doon sa gitna ng tier 2 at tier 1 na turret tapos biglang makakapag-push siya si Benny.
Looking at the map right now, Echo owning the gold lane this time, pushing out the first tier tower. Oh my Venus trying to zone everyone. Pero look at Sanji na umarap. Eto na, pasok King Wise, hulin si Yawi. Mukhang si Yawi nga talaga maging target nila. Hindi na nga ito makakatakas pa doon sa real world manipulation. Kaso nga lang natuhog sila dito ng my Phantom God. Execution. Owl and Oh My Venus will go down. Pero si Edward naman naghanap ng pwedeng hulihin. Naghanap siya ng pwedeng sabunutan. Pero pwede naman silang umuli pa ng isa. At mukhang makukuha nga talaga. Kaso nga lang si Carl, sobrang kunat, sobrang sakit, sobrang dulas. Lahat na ibigay mo sa kanya. Ang Eagles, ladies and gentlemen, na Eagles sa 1.2k lead na biglang binawi ng Orca. Sinimulan ni Wise yung laban na yun. Pero parang mas napuruan yung Blacklist International doon sa attempt. Now, great start mula dun sa Blacklist na lockdown nga nila at nakakuha ng isang kill kay Yawi. Pero 4 na members ng Echo yung nandun. At yung dive, ito yung kalakasan ng Echo kapag gumagamit sila ng isang Yuzong, laging may kasabay. Oo. This time, it's Carteezy. And sasabayan pa! Saban force na force. Uy, pero andun grabing din naman siring. yung pagtulak ni Yawi upang mapigilan niya yung pagtakas ni The Queen. Meron mang altar pero hindi magiging sapat. Wow. At turret Oh my destroyed on the bottom lane. Echo still in control. Parang bang sinasabi lang dito ng mga Orca, sabi lang din ni Yawi, hindi ko naman kailangan yung mga setup hero eh. Dahil lahat kami kaya mag-initiate. Lahat kami kaya mag-follow up. Sinabi na ni Wolf, every time na may Dragon, may follow up na dalawa na hindi mo alam kung anong skill. Ganon din naman yung Evo Ultimate. Andyan na naman yung Dragon ni Sanford na talagang magpo-push away dito sa members ng Blacklist International. Edward. Pero si Edward din nakapwesto. So meron silang info. Maaari silang humabol. Kaso nga lang sobrang tapang ni Carl. Aray! Alam niyang wala talaga magpa-burst down sa kanya. Kaya sobrang tapang nila kung pumasok. Wise goes down. Mid lane turret, maaari nilang ipilit. Dahil 5 naman Di yung ba tapos? nakapwesto. Sakto din yung Petrify. Pero si Oh My Venus, maaaring mabigyan. 5 yung nakapwesto sa gitna. At andito rin naman yung real world manipulation mula kay Sanji para siya ay mapatumba. Oh my G! Echo! Slowly this time, but surely trying to take this series away from Blacklist International. Saan ka nakakita ng real world manipulation na para bang gumagalaw? Oh. Yung Zaman Force na para bang gumagalaw? Na parang hindi lang doon nakastay. Sumusunod. Parang sumusunod. Naka-advance talaga yung Echo at nalalaro nila yung gusto nilang gawin na playstyle. At siguro ito ay dahil dun sa aggression na nakikita natin mula kay Carteezy. Playing with Sky Guardian helmet sa ngayon, tas Molten Essence, alam natin na makunat siya, but at the same time, space kasi yung nagagawa dito ni Carteezy. Kumbaga yung aggression niya dito na pupunta sa pwesto ng ang Blacklist International, nalugi sila, then nakakuha pa sila ng invasion na ito. Fortunately for Wise, able to get that orange buff. Sumasabay ngayon si Sanford doon sa tempo ni Carteezy at dahil doon sa 2 aggressive members ng Echo na calculated, nagkakaroon ng magandang pwesto si Sanji, pati na rin itong si Yawi. Subok lumaban ng Blacklist International pero in the Dragon ni Sanford. Hahabulin talaga yung bandang backline pero masyado atang maagang na-pop yung altar. Kaya naman sila ay mapapunish bigla. Wise is down. Wala na yung retry holder pero marireset na naman yung Lord. Owl Owl! naman papasok dito. Kaso nga lang matutulak na naman siya Natulak! ni Yawi. Tapos may paapoy-apoy pa. May palagkit-lagkit pa. Pero si The Queen na magsasave sa kanya. Okay, papasok naman ngayon si Carl, tumutusok. Carl tusok na tumutusok. Ang Reyna ang tinutusok ngayon. Let's see, kaya bang banata ni Carl? Habulin talaga ata niya. Kaso nga lang medyo hindi ata Oh! kaya. Oh my goodness! Carteezy, the young goat, nagpapakitang gilas dito sa laban na ito. Parang wala namang injury, Kuya Wolf, Kuya Sandy. Saktong-sakto may minions na dumaan dun sa may mid lane. So kahit nakapag-flicker doon, si Oh My Venus nagkaroon ng access sa extra puncture pa doon si Carteezy. At habang chinase niya, doon si Oh My Venus, si Owl naman na napaflicker doon sa Echo nung unang parte ng laban. Akala natin makakatakas na, but with Valir tsaka Eve, may apoy, may slow, may stun, may damage. Hindi na kinaya ni Owl even with the flicker. Lahat na ng elemento ay nilabas ng mga Orcas. Blacklist International, they want the retaliation play. Pero yung Dragon ni Sanford! Dragon talaga, boss. Yun talaga yung X-Factor. Blacklist International, hindi sila masyadong makapwesto ng maayos dahil doon sa pangsusone na ginagawa ni Sanford. Pero yung altar ay gagamitin naman. Edward naman sa may bandang backline. Gusto Aray! niyang guluhin. Pero hindi pa naman nagagamit yung split-split. Pero nakikita mo,
Yung defense ang ginagawa ng Echo, yung sustain na binibigay nila at makakakuha sila ng isa. At yung paata, yung pinaka-importante sa clash na ito. At Agent. ito na nga ata yung inaantay ng mga agents. Agent Zero on a mission. Agent Zero on a mission. Gusto nilang kunin si Carl Tizzy. Can they get him though? Si Carl Tizzy ang kanilang target, pero hindi na this time makakatakas. Maraming nag-expect, maraming nagantay na baka matahin niya na naman, pero sabi ng Blacklist, hindi. It's our time. Dito na nagalit ang mga agents. Biglang may mission accomplished si Agent Zero. Finally, Blacklist International winning a team fight. Lord para kay King Wise. And deleted na lahat ng lamang ng Echo mula dun sa early stages ngayon. Blacklist na yung nakakalamang. Big props to Edward and Owl na laging ina-expect natin na with carry, ang kailangan mo lang isang magandang lockdown. At typically, nangagaling yun sa may roamers. This time, it's Edward and Owl na nakakuha ng kill doon kay Benny Cutie doon sa may backlines. Hindi kayang i-purify yung ginagawa doon ni Glue. Well, Benny Cutie didn't have purify anyways. Tapos nahanap pa nila yung King like RTZ. Echo overheating once again. Sa wakas ay nagkaroon ng magandang momentum ang Blacklist International. Humihinga pa at nag-cheer pa ang mga agents. Can that momentum be a victory sa laban na to? Pasok si Carl this time. Nais nilang dumipensa dito mula sa push na nais gawin ng Blacklist International. May ipit nga lang dito si Yue, pero habulin pa rin naman talaga nila. Para Kaso mismo. nga lang, andun yung altar. Pero hindi magiging enough para i-save si Yue. Mas iipit ata ang members ng Blacklist International dito sa may bandang gitna. Na-consume na rin yung mga spells na pwede lang gamitin sana. So yung Echo, may info sila. Wala yung mga spells, wala yung mga skills. Maaari tayong umarangkada. Oh man, with just a snap ay biglang nabalik sa Echo yung push. But then again, lamang pa rin ang Blacklist International in terms of gold. Pero isang beses lang kasi natin nakita yung momentum. At hindi rin ganoon kalaki yung naging kuha. Well, in a way, Malaki pa rin. malaki pa rin kasi nakakuha ng mga towers Tama. ang Blacklist. At saka napababa nila yung lead. At halos mapunta pa napunta actually sa side nila. At dahil dun sa opening na yun, lalapit din yung gold nitong si Owl doon kay Benny Cutie at sobrang critical nun. Si Carl sobrang tapang. Tapang Ay, ni si Yui pala yun. si Carlito. Yung kinuha niya yung Phantom Execution. Na-fake tayo ni Yui, Na-fake? boss. Na-fake Sabi ni Uwe, kalma lang kayo ha. Puro kayo highlights. Kaya ko rin naman Kaya yung mga Phantom rin. Execution. Uwe, the rookie of the season. Iba rin ang kwento ni Uwe, of course, joining this squad back in IESF last December na nalaman kung paano nga ba ang code ng Blacklist now in the Grand Finals, hoping to make a comeback with this Valentina. But then again, Echo, biglang ano ba to? Biglang napunta na naman sa kanila yung kalamangan ng Oo. bahagya. Nung isang beses na nanalo ang Blacklist International, yun din yung laban na masyadong maaga yung ulti ni Sanford. In the past, the team fight, sakto lang yung timing. I guess ang Echo, kahit pa sobrang husay at sobrang ganda na yung pinapakita nila, dadating sa point na ulti-dependent pa rin sila at kailangan pa rin sakto yung mga talon dito ni Sanford. So hindi sila basta pwedeng bara-bara na lang gumamit ng mga ultimates. And critical na ngayon sa upcoming team fight, yung paggamit nila ng Dragon. Okay. Magiging kalmado muna ang dalawang kupunan. A very convenient score, 7-11. This time, Sobrang baba ng gold lead sa totoo lang. oo, parehas lamang. I think maganda sa Blacklist, marunong talaga sila mag-manage ng mga minions. Alam nila na kapag may nag-offside or long lane push, Uy, nakakalamang sila. Conceal play though. Ang kolata ng Echo dito Si ay Owl! maghanap Si ng dugo. Owl! Si Owl nga talaga ang bibigyan nila at andito na rin naman yung Dragon. Wala na si Owl. Wala na yung damage na aasahan ng Blacklist International. Yung Echo, sila na ngayon na magde-decide na rekta tayo sa Lord. Hindi Interesting. magko-contest yan. Oh my, bigla ang switch target lock ang Echo nung nakita nila si Golden Boy. Ang ganda na sana ng idea ng Blacklist, may nagpupush ng long lane para nandun si Sanford. Pero ang problema, lumaban dun si Owl kung saan mas malapit siya dun sa may bottom lane. Oo. Which means na kahit i-clear ni Sanford yung minions na yun, Abot eh. aabot at abot siya. And that was a conceal play coming out from Echo. Naaabutan talaga siya kahit na gaano kalayo. At gumamit si Sanjay nung kanyang real-world manipulation na parang isang football field yung ginawa niya na difference between Oh My Venus pati kay Owl. So parang kahit mag-flicker dun si Oh My V at mag-cult altar, hindi siya umabot. Oh my.
Crucial Crucial pick-off. pick-off talaga. Crucial pick-off ang nagawa ng Echo Dawn up against Blacklist. The Golden Boy Owl ay nahuli ng 5 Orcas. Ngayon, magpupush na sila sa mid lane. Sakto lang din yung pagbitaw noong Dragon. Tapos yung altar binitawan na rin at si Carl TZ tatahi pa. Pipirma pa sa base ng Blacklist International. Sakto yung mga tusok. Kaso nga lang low na rin sila. Pero nakuha nila si Wise. Pero makapag-regen din naman agad yung members ng Blacklist International. Madedepensahan nila yung Lord. Kaso nga lang may parating pang minions. Medyo makapal mula doon sa bottom lane. At meron pang kasabay sa mid lane. Will this be it? Will Blacklist International manage to defend this? Dahil yung Echo ayaw na naman papigil. Okay, tignan natin. Pasok ngayon. Oh my Venus, sabay Zaman Force naman ni Very Cutie. Hahabol na naman sila sa gitain. Mukha mahulin na din si The Queen. Oh! Pero mabilis pa naman yung death timer. Si Immortality Puff nga lang para kay Edward. Naabangan nila. Tapos may real world manipulation pa. And yung minions na parating. Sapat ata. Hahabulin na sila ng mga orca. Pero ngayon, tuloy pa rin ang depensa. Pero ang call ng Echo ay yung pace. Ang kampiyon ng LPLPH Season 11, Echo! At isa na namang 4-0 na muling kinalaban ng Orcas ang Blacklist International. This is the first time na nagkaroon ng MPL Championship ang 4 na players mula sa Echo. Well-deserved victory. Napakatagal hinabol ni Benny Cutie yung MPL Championship mismo. Nauna pa yung World Championship, pero this time homecoming para kay Benny to get that trophy. Wow. Pero iba, I would like to credit Sansan doon The sa Sansan- game na yun. Sansan Duo doing the work sa lahat ng mga initiations, counter initiations. And look at the sportsmanship nagmumula sa Blacklist International. Ginawa nila lahat para sabayan yung aggressiveness. But it was too much for the Royal Duo to handle. Still, great run mula sa Blacklist. But the better team came up on top. At ito ang M4 World Champions. Carl TZ is once again an MPL champion. The young goat para sa Echo. GGW Peace mula sa Blacklist. Matagal na rin tayong naghahanap kung sino ba yung makakapag-break ng World Championship curse. Na-fail si Carlito nung unang beses, pero nung ikalawa, hindi na niya hinayaan. Oh my. And look at the celebration. Let's look at Mara Aquino right now. He will be representing us in the upcoming MSC 2023. And now, SMX Convention Center. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our MPL Philippines Season 11 champion, Echo! Now to present the award, may we call on stage the head of prepaid category of Smart Communications Inc., Mr. Lloyd R. Manaloto. Now, our players will be awarded medals to commemorate this momentous victory.
Carl Teasy, Yowie, Sanford, Benny Cutie, Gian, Coach Trevor, and Coach TikTok. Congratulations! Guys, come on over here. I would just like to get a message from you. Yowie, champion! Congratulations! Thank you po. Thank you so much sa mga di nawala suportahan kami tsaka simula nung pagkatalo namin sa upper bracket. Ang dami niyo sobra, mahal na mahal namin kayo. Carl TZ, nangongolekta ka na ng mga awards, ng mga medals. Anong masasabi mo na champion ka muli ngayon para sa MPL Philippines? Masaya lang po. Sana. Reswell, Irad. Benny Cutie, what do you have to say? Congratulations! Ang ganda ng run mo ngayong season 11. And now you have another medal. Sobrang... Ano po, sobrang saya ko po na nakapag-champion na lang sa MPL and dinededicate ko talaga to para sa girlfriend ko, pati sa baby namin, sa 1-1. Masaya po, pero thank you po sa mga pumunta dito and sa mga sumuporta sa amin. And para sa inyo po itong championship na to. Sobrang salamat sa mga fans namin dyan na pumunta dito sa venue kahit na napunta kami sa lower bracket. Ang dami nyo pa rin sumusuporta sa amin. Salamat din sa mga teammates ko kahit na down ako nung malapit na yung playoffs. Tinulungan talaga nila ako para makapaglaro ko ng maayos. And that's what teammates are for. And now, it is time to award our Grand Finals MVP. Who do you think it is? And now, our Finals MVP is... Congratulations, Sanford! Sanford is now getting the recognition he deserves. Discovered at 14 years old, he played for 3 seasons in the MPL with a World Championship under his belt and is now crowned as the champion and Finals MVP for MPL Philippines Season 11. Sanford, congratulations! Mukhang hindi mo ata in-expect na ikaw yung mananalo Kasi binubuhat lang po ako ng team ko kasi lakas po nila. And now, pagkatapos ng 3 seasons sa MPL, may championship ka na sa World at ngayon ikaw ang Finals MVP. How do you feel? Wala po akong masabi. Basta sana kung panaginip man po ito, sana din ako magising. Once again, everybody, give it up for our MPL Philippines Season 11 champion, Echo! And you may all pose for a photo op. Go ahead. Echo, the reigning world champion, is now the MPL Philippines Season 11 champion. Echo Express or Echo System, fast-paced or slow and methodical, the Orcas prove that they can dominate in any type of play style. Echo has made so many outplays in this Grand Finals, showing both their genius and talent combined. And now, Echo, it is time to raise your trophy in 3, 2, 1. Congratulations! Echo is our season
Season 11 champion and our representative for the MSC 2023. They have now another chance to prove kung gaano nga ba kalakas ang Pinas sa Cambodia. This coming June, for MSC 2023, they have worked so hard, remaining in the top for the all throughout Season 11. They have swept the defending champions and are now the current MPL Philippines Season 11 champions. Thank you guys for watching. Thank you for supporting. On behalf of the hardworking staff here for MPL Philippines, the production, Mineski League Ops, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa MPL Philippines. And we'll see you all in MSC 2023. Thank you, everybody, and keep it good vibes.